Ayan po at isa pong mapagpalang pagbati ang aking ipinapaabot sa aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ayan at sana manawari ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Mailayo kayo rito sa mga politikong mga kawatan. Ayan po, bagamat medyo napakarami nating mga dapat seryosohin, ay bago po yan, ay i-announce ko lang po dito na mayroon na pong nakahula or pagbigay ng tamang brand nitong aking sunglass. Ayan po, mayroon na pong nanalo at mamaya ko po yan i-announce kung sino po yung nanalo. At kasabay na rin po dyan yung pangalawa ko pa uling tanong. Ayan. At yun po, kung hindi ko pa siguro sinabi na dapat isa lang, ay baka wala pong mananalo dito. Ayan. At finally, okay na po yun. At least binago ninyo. Yun po ang wag po ninyong ugaliin yung pag nanghula kayo, aba ay wagas. Na wala naman palang kasiguraduhan kung ano yung hinuhula niya. Ayan po, at mamaya ko po i-announce dyan kung sino po yung nanalo. At bilang panimula ay nais ko lang po munang magbigay ng medyo kahit pa paano ay makabawas doon sa ating mga kinakaharap na mga problema ngayon. At konting tawa lang po muna. Basta't tayo yan magkasama, basta't tayo, basta't walang hindi ko po makakalimutan na makita ang inyong mga ngiti, makita maya yung kayo ay mag-alam, kayo ay sa inyong sigaw, inyong mga halik. yeah. Talagang tuwan-tuwa ako rito sa kwan na ito. Ulitin natin para uminit man yung ulo natin kaunti na lang. Ay, yan. Sige. Basta't tayo magkasama, basta't tayo, basta't walang hindi ko po makakalimutan makita ang inyong mga ngiti, makita maya yung kayo ay mag-alaman, kayo ay sa inyong sigaw, inyong mga halik. Basta't tayo ay naku, tama na. Okay na yon. At least kahit na uminit ang ulo natin ay kahit pa paano ay naunahan natin ng good vibes. Talagang bangag ito mag-ama na yun. At yun po palang may nag-comment po dyan na bakit ko raw isinasama itong Senado, lalo na dito kay Grace po doon sa sinasabi kong 5 billion na napunta po dyan sa Senado out of 60 billion. Ayan. So, yan po yung arigluhan nila Naipasa nila dyan sa Senado, maglalagay sila sa Senado ng 5 billion. Ito po ang kwan natin, ha? Para po tayo, para transparent tayo, ano? Kasi, kwan ang hirap sa inyo Ito po. Ang sabi niya, pumayag na kami ma-restore kasi binigyan kami ng 5 billion. Parang inamin na ninyo na sa inyo ba yan? Bakit pinarte-parte nyo? Kinumpirma mismo ng dating senador na si Ting Lacson na mayroon ngang mga blankong items sa bicameral conference report na nauna nang isiniwalat ni Congressman Isidro Ungab at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Parami na nga ng parami ang naglabas ng ebidensya na tunay nga ang pananabutahe sa kaban ng bayan at sa tiwala ng sambayan ng Pilipino ng mga buhaya sa Kongreso at Senado. Nagpahayag din ng pagkadismaya ang dating senador na si Lacson kay Senadora Grace po na siyang chairwoman ng Committee on Finance dahil tila ba umamin na ito na pinaghati-hatian na nila bilyon-bilyong peso na budget para sa ayuda na labis ng ikinadismaya ng taong bayan. Nauna nang itinanggi ni po na mayroong blanco sa BICAM report. Subalit, sa huling balita ay naghugas kamay na ang Malacanang sa pangyayari at ang dapat umanong managot ay ang Kongreso at Senado.
Wala talaga kaming kinalaman dyan. Tanungin ninyo, mga Gago talaga. senator. Ayon pa nga sa ilang dismayadong netizens, it's more clear now. Kaya nila ginawa ng issue ang confidential fund ng OVP para mapagtakpan ang kanilang katiwalian. Anong tingin nila sa majority ng mga Pinoy? Kahapon lang ipinanganak, buti na lang ginawa nila yun sa OVP. Dahil Ulitin lang natin yung simula ha, na ito ang si Grace po ang sangkot dito ha. Finance Committee Chairperson, si Grace po. Oh. Ang sabi niya, pumayag na kami ma-restore kasi binigyan kami ng 5 million. Parang inamin na niyo na sa inyo ba yan? Bakit pinarte-parte nyo? Oh. kinumpirma mismo ng dating senador Grabe. Lacson na mayroon ng mga black Yan po yung sinasabi ko sa inyo cameral conference na pagka nagsasalita naman po tayo dito ay meron po tayong basihan. Kaya sana nga po ay hindi po ang layunin natin dito ay para manira. Kundi ang layunin po natin dito ay maipahayag maipaabot sa ating mga kababayan yung mga nangyayari sa atin. Imaginin mo kung wala itong mga nagbabalitang ito. Papaano natin malalaman na ganyan na pala katalamak ang nakawan sa gobyerno ito? Di po ba? Paano natin malalaman na ito palang si Kwan ay maghihimas-rihas sa bakal na ito? Maghihimas-rihas na itong si Tambalos-los na ito. So kung wala man po ako na ipapakita rito, tinatamad lang po ako magpakita. Kagaya po nitong mga pinapakitang ito. At saka una, kampante naman ako kasi inaisip ko na napanood nyo na po lahat yan. Kaya hindi ko na po kailangan magpakita rito. Nire-remind lang po. Reminder na lang po yung sa akin. Kumbaga, inuulit ko na lang. O doon po sa mga magsasabi na naman na fake news na naman ako at himas sa rehas itong si Tambalos-los, ay sige, para lang po mapagbigyan kayo. Ito. Breaking news! Criminal charges laban kay House Speaker Romualdez Oh. at iba pang kongresista ihahain na sa Lunes ng Crime Watch. O yan. Ano, mga kababayan, yung mga taong gumagawa ng problema sa bansa, binibigyan na din ng problema. Yan. Speaker, Saldico at iba pang mga kongresista, ang dami nyo ng problema, boss. Marami na kayong sasagutin sa korte ngayon. Oh. Ang bigat pala ng mga ikakaso sa inyo. Mga budget insertion at falsification. Di naman talaga, yung niratify ninyo ay kahina-hinala na ng taong bayan at binabudget sa 20. Mahaba po to sa bandang dulo po yung sinasabing dito sa kasong ito, ihahain na po yan sa Lunes. Graft and corruption po yan. Ibig sabihin po yan ay talagang maliwanag pa po sa sikat ng araw o maliwanag pa sa ulo ni Bato de la Rosa yung mga ginawa nitong team ng Romualdez na ito na graft and corruption. So, yan po, kung inyo pong titingnan yung ulo ni Bato de la Rosa, ganyan po kaliwanag yung magiging kaso at talagang kalabuso po talaga ito. At doon po sa huli ng video na yon ay abogado po mismo yung nagsabi, kalabuso po talaga. Yan, sinasaldi ko na yan. Basta lahat yan. Isa pa, si Kimbo, nagtatai na talaga. Oh. Bakit? Nandiyan po yan. Hindi ko lang alam kung na-restore ko dito. Na-save ko. Pero, pinagalitan daw po niya. Yung mga tauhan ng Office of Solicitor General, OSG. Kasi nga hindi raw nag-object si Guevara doon sa pinapatawag siya sa hearing sa April 1 to 3 sa Baguio. Galit na galit daw po. Hanggang sa nagtai na lang siya. Nagtai. Oh. Pagka ganun po kasi masyado nung nervyos na po kasi yung pagka nagtai ka na ganun. Nabutit hindi niya yung Hermes niya. Ay nilamon na niya yung Hermes niya. Saka yung relo niya. Ito, na-save ko pala. Kasi kung Baka ito na yung sagot. Oh. Kung wala kang itinatago, bakit takot na takot kang dumalo? Oh. Ito ang naging tanong ng taong bayan sa Marikina Representative na si Stella Kimbo na siyang kumalat ang balita na tila galit
na galit raw itong ipinatawag ang ilang opisyales ng Office of the Solicitor General matapos hindi raw tutulan ang naging order ng Korte Suprema na dumalo ang Congresswoman sa gagawing pagdinig ng oral argument patungkol sa constitutionality at legalidad ng 2025 national budget na siyang ipinag-utos ng Supreme Court sa pangunguna ng Chief Justice na si Alexander Gismundo. Mukhang hindi na raw inaasahan ng Marikina representative na agad-agad susundan raw ito ng karma at sa hindi inaasang pagkakataon, di umunay magkikita pa sila sa Korte Suprema. Matatandang sa nagdaang 3 oral argument. Matagal pa po yan. So, yun po. At mamaya po yung kahindik-hindik na aking ipapanood dali sa inyo. Yun po yung matagal ko na pong sinasabi ito. At mukhang magkakaroon na po ng katuparan. Kaya po medyo hindi nga po ako nakakapag-raffle, pre-raffle draw doon sa June Birana Vlogs, doon sa isang channel natin, ay dahil sa talagang hindi ko po maisip kung ano ba ang pwedeng mangyari. But anyway, doon po sa mga subscriber ko na naturuan ko naman nung panangga sa virus ay sabi ko nga po, huwag po kayong magpapawala ng kalamansi at saka sili sa inyong bahay. Dahil delikado po talaga. Pero bago natin tatalakayin yan, ay ulitin lang po natin. Kasi masyadong tensyonado po talaga ako. Ulitin lang po natin to. Basta't tayo magkasama, basta't tayo, basta't walang bangag talaga. Hindi ko po makakalimutan makita ang inyong mga ngiti. Makita, maya yung kayo ay mag-alaman. Kayo ay sa inyong sigaw, inyong mga halik. basta't tayo'y basta't tayo, basta't walang Ay, nako, aywan ko. Mag-amang lutang nga talaga. Anyway, kaya ko lang po kinukanya na para mabalansi lang po yung ating natin. Hindi po natin kailangan seryosohin yung mga nangyayaring mga balitang talagang katakot-takot na balita na talaga namang makakamatay. Pero bago po yan ay bago po tayo magbabalita ng ganon ay gusto ko lamang pong ano po ba? Connected sa internet, yung voting machines on election day, di ba? Pero isipin natin mabuti bilang mga Pilipino. Yan, ito po yung yung kay Attorney Harold Respicio na kung saan itong si George Garcia ay dinimanda dahil ang fake news daw at saka naninira daw sa Comelec itong si Attorney Harold Respicio na kung saan ay mayroon naman palang maibubuga itong si Attorney Respicio. At ito na po at binulgar na po niya lahat na pwede talagang dayain ang eleksyon ngayong 2025. Lahat po ng mga ganyang automated na gumagamit ng computer, lahat po yan ay pwedeng dayaan. Anyway, sa panandalian, ayan ko ninyo. Hindi. Alam nyo na ang sagot dyan. At kung galing sa loob ng gobyerno ang mandaraya, meron ba silang power na baguhin ang source code ng counting machines on the election day or even before that? Meron. Kahit sabihin natin na dumaan ito sa independent audit. Ngayon, kung corrupted ang source code on election day at merong access sa internet, yun na lamang ang tanging paraan para ang isang mandaraya ng eleksyon ay baguhin ang resulta ng mga election returns. Tandaan po natin, habang nagbobotohan po tayo, ang ating automated counting machine ay hindi pinapakita ang live score ng makina na yon sa atin. Saka lang natin malalaman ang score ng makina na yon pagka-print ng election return. Kaya even before pagka-print ng election return, wala dapat access
access ang kahit na sino ang masamang tao sa makina na yon. Dahil kapag may access ang masamang tao sa makina, baka yung lumabas na final score ay hindi yung totoong score na ibinoto ng mga taong bayan dun sa makina na yon. Kaya ang suggestion ko lamang is, i-print natin yung election return na walang connection sa internet para yung lumabas sa election ng return ay yung totoong boto ng taong bayan. Pag hawak na ng mga watcher yung election return, malamang yung counting machine pwede mo nang i-connect sa internet at ipasa nila yung final score na yon doon sa servers ng COMELEC. Malamang hindi na magkakaiba yung hawak ng mga watcher at yung servers ng COMELEC. Yun lang, Chairman George Garcia, huwag natin i-connect sa internet yung automated counting machines bago at habang nag-print ng election returns. O sige po, napakahaba pa yun at marami po siyang pinapaliwanag talaga itong si Attorney Respicio na kung saan talagang may alam. Ikaw ba, George Garcia, meron kang alam? O talagang, baka alam mo talaga yan, kaya lang, puro fake news. Ikaw ang fake news, George Garcia. Ang dami-dami mong paliwanag na kung talagang doon sa ordinaryong walang alam talaga sa ganyan, talagang maniniwala sa iyo eh. Pero papaano na itong binulgar ni Attorney Harold Respicio na ito ay expert sa IT? Ikaw ba, anong expertise mo? Wala kanyang expertise na ganyan. Ito pa si CPA graduate pa ito. Ikaw ba CPA graduate din ikaw? Alam ko na abogado ka. Ikaw CPA ka rin ba? Ang laki ng advantage ni Attorney Harold Respicio sa iyo, kaya huwag kang magsasabing fake news itong si Harold Respicio, ikaw ang fake news. Dahil pinapaniwala mo yung tao. Mga abogado diyan, lalo na po kay Attorney Sia Glinchong, pakitulungan nga po itong si Harold Respicio, kayo rin po, Attorney Marcolita. Ang natatakot po kasi ako, baka rito talagang manipulahin at wala pong pumasok sa inyong mananalo. Yun po yan, kaya po nananawagan ako sa inyo, Attorney Glinchong, Attorney Marcolita, ay kanin na po ito at alamin nyo na po at makipag-usap na po kayo rito kay Attorney Harold Respicio tungkol dyan para bago pa po mahuli ang lahat, bago pa po nila isalang yung pandaraya na yan. At nandiyan po yung kanina, in-upload ko po yan, panoorin nyo po, naka-upload po yan dyan sa YouTube ko yung demo, yung actual demo ni Attorney Harold Respicio. So doon po tayo nag-aalala. Baka ang lumabas na naman, kaya pala, sinasabi, kampante itong si Bangag na nagsasabing 2.0 daw. Ano yun? 20-0 daw. At walang mananalo sa kandidato ng mga inendorso ng PDP. Kasi 0 nga daw po. Bakit magsasalita itong Bangag na ito kung hindi siya sigurado or hindi siya napangakuan ni George Garcia? Yan po ang inaalala ko. Baka ngayon, baka magsama-sama talaga yan, mga mapasok talaga dyan, na madagdagan pa yung mga bangag dyan. Ako po, ay hindi ko lang din alam kung kahit pa siguro magdagdag sila ng mga bangag dyan, hindi wala tayong kasiguraduhan, baka malusaw na rin po yung mga yan. At bago po natin tatalakayin yung malusaw yung mga yan, dahil dito sa ibo-broadcast ko rito na ipapanood ko sa inyo ay malamang baka tunaw na kayong lahat. Anyway, okay. Doon po ito po sa nakakuan po, ayan. Doon po sa nakahula ng brand nitong itong sunglass ko ay ito. Pero sa totoo lang po marami pa rin talaga hanggang kanina, marami pa rin talagang nag-comment diyan ng pulis at saka yung Ray-Ban. Na kung saan sinabi ko na po yan na hindi nga Ray-Ban. Mula sa umpisa sinabi ko po na hindi Ray-Ban at hindi pulis. Pero tuloy-tuloy lang po yung pagko-comment niyo ng Ray-Ban, pulis, Ray-Ban, pulis, Ray-Ban, pulis. Anyway, bahala na kayo sa buhay nyo. Ayun yung makinig. Okay. Yun pong nanalo at nakahula, ito pong si
Ano ba kasi ito? Kagel Inar. Kagel Inar. Yan, ito po. Ito po yung unang hula niya. Cartier at saka Bulgari, dalawa. Kaya sinasabi ko po rito na isa lang dapat. Kaya ang ganawa, pinaghiwalay. Sinabi ko naman sa inyo dyan kahapon, di ba? Na yung mga marami na ganyan, tanggalin ninyo yan at mag-ihiwalay ninyo. Wise din, pinaghiwalay niya, Cartier at saka Bulgari. Ito si Kagel Inar. Ayan o. Yan ha, Kagel Inar. Paano ba? Ayan, yan. Kagel Inar. At ang kanya pong hula, ang kanya pong comment dyan ay Bulgari. Bulgari po. So, yan po, tama po yung kanyang kinoment na Bulgari. So, para po walang duda, ay ito po. Yan po, oh. Makibabasa po yan, oh. Oh, yan po. Kung baliktad ba, ganun pa rin po, mababasa pa rin po, no? Yan, oh, Bulgari. Ayan. Bulgari po. At ang congratulations kay Kagel Inar. O, Kagel Inar. So, aywan ko kung alam mo na yung messenger ng Tariq Hassan Mirza at dapat talaga alam mo yon. I don't mo i-send yung magpakilala ka muna na ikaw si or either hindi. Dito mag-comment ka bukas. Hindi, mag-comment ka dito ngayon na ikaw yung si Kagel Kagel Inar at ilagay mo dyan yung cellphone number mo na luludan. Ganun lang po kasimple, ano? At luludan po ng sekretary ko ikaw ng halagang 200. Ayan, at yun po sana ang dapat nating tandaan. Bagamat sa umpisa pa lang sinabi ko na po sa inyo na yung riban at saka yung pulis na yan, hindi na dapat i-comment yan, dapat nag-isip na kayo ng iba. Kasi sinabi ko na nga po, hindi eh. Sige pa rin ang comment ninyo. Hanggang kahapon po, yun pa rin ang comment ninyo. Ay kasi nga po, hindi kayo nakikinig. Okay. So ngayon, nagkakaintindihan na tayo, Kagel Inar. Mag-comment ka rito sa video ito na sabihin mo, ikaw si Kagel Inar. Hindi naman kailangan eh. Dahil nandiyan naman mag-appear yan eh. Yung cellphone number mo, sabihin mo lang ako yung nanalo ng load. At ikaw ka mo yung nakahula ng Bulgari. Ayan. So, ganun naman po kasimple. Hula-hula lang kayo. Mayroon na kayong 200 na load. Di ba? Ganun naman po. At ito, susundan ko na rin po bago ko ipanood sa inyo yung sinabi kong kahindik-hindik ay ito po ang bibitawan kong hula na naman. Kung kayo talaga ay nakikinig at sumusubaybay dito sa channel ko, dapat alam ninyo ito. Okay? Napakadali. Ngayong December 27, darating na December 27, napakadali ito. Diyos ko, parang kahit na doon sigurado ako doon sa mga talaga sumusubaybay dito sa channel ko, talagang alam na alam ito. Ganon din po, 200 din pong load ito, ano? Kung sino yung makahula. Sa darating na December 27, ilang taon na ako? Yan. Sa darating na December 27, ilang taon na ako? Yan. Sumagot po kayo. Dito po ay magbabase po ako doon sa kung sino po yung nauna na sumagot. Ayan. Di po ba? Kasi sigurado ako marami pong makakasagot dito. Kaya lang, ang patakaran po natin dito kung sino lang po yung mauna na makasagot, yun po ang mananalo. So, yan, ganun po. At mamaya naman po alas 12, doon naman kayo manood doon sa John Birana Vlogs.
kung nakapagpadala kayo ng katibayan ng kapag-subscribe kayo sa John Birana Vlogs at saka dito sa Birana Live Studio TV at na-screenshot ninyo at naipadala nyo sa Tariq Hassan Mir sa Messenger, yun, pwede po kayo manood mamayang alas 12 ng tanghali, i-upload ko po dyan, baka kayo na rin po ang mabunot doon sa timbang yun. So, ayan po. Ngayon po, ito na yung yun po ang aking ipapanood sa inyo. At sabi ko nga po sa inyo, ugaliin nyo pong manood kahit na hindi po ako may gawa ng video. Yung mga i-upload ko, kahapon yata, naka-3 upload po yata ako kasi gusto ko po talagang mapanood din nyo yung mga nangyayari. At ito na po ay, bukas po ang kabuuan nito i-upload ko rin po. Dahil, ito po ay talagang nagkakahamunan na. Hindi na po ito biro. Nagkakahamunan na ang China at saka itong Amerika. At ang isa pa rito, malamang sa malamang, baka bibitawan na tayo ng Amerika. Hindi natin alam kung anong drama ito, kung drama ba ito, o ano pa, nako, yun, wala po tayong alam. Pag binitawan tayo ng Amerika, mani na lang tayo na itaboy ng China. Again, nagkakagirian na po. Hindi na po maiiwasan to kung talagang totoo. At kung hindi, kung ito drama, may tulog tayo dahil bibitawan na tayo ng Amerika. Pakinggan niyo po ito. Sa isang estratehikong kaganapan na gumimbal sa pandaigdigang politika, hayagang hinamon ng China si Pangulong Donald Trump sa anumang uri ng digmaan, maging ito man ay isang matinding tunggalian sa larangan ng ekonomiya, gaya ng taripa at sa mga patakarang pangkalakalan o isang matinding sagupaan sa pagitan ng dalawang pinakamakapangyarihang sandatahang lakas sa mundo, kung saan mula sa utos ni Pangulong Xi Jinping, walang pag-aalinlangang idineklara ng pamahalaang Chino na handa silang lumaban hanggang sa huli anuman ang magiging kahihinatnan. Na ipinakita nito na hindi sila natatakot sa pressure mula sa Estados Unidos, isang bansa na matagal nang itinuturing na pangunahing kakumpetensya ng China sa pandaigdigang entablado. Ang matapang na pahayag na ito ay nagpatindi sa tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na't parehong hindi nagpakita ng kahit anong senyales ng pagsuko ang magkabilang panig. Matapos lumabas ang pahayag na ito mula sa Beijing, agad itong naging sentro ng diskusyon sa social media na maraming netizens, eksperto sa seguridad at mga mamamahayag ang nagtanong na kung sakaling totohanin ng China ang banta nito at maglunsad ng mga pag-atake laban sa Estados Unidos, didipinsahan kaya ng NATO ang Amerika. Mabilis na naging trending ang tanong na ito na siyang nagudyok sa mga opisyal ng NATO na magbigay ng kanilang tugon. Ngunit sa halip na isang matibay at konkretong sagot, nagbigay ang NATO ng isang malabong pahayag na sinabi ng alyansa na hindi sila sigurado kung automatic ba silang tutulong sa Estados Unidos kung sakaling mauwi sa digmaan ng tensyon sa pagitan ng Washington at Beijing. Matagal pa po ito. Matagal pa, kaya nga po ay bukas, mamaya-maya lamang po ay i-upload ko po yan dito sa YouTube channel natin para mapanood nyo po ng buong-buo yan. Kaya yun po, yung sinasabi ko po kanina na wala tayong kasiguraduhan na baka iwanan na tayo ng Amerika dahil nga po dyan sa NATO na yan, na walang kasiguraduhan daw dahil tinanong kung tutulong ba sila sa Amerika kung halimbawa. Walang kasiguraduhan. At kukunin ko pa po yung ibang istorya yan at ang sinasabi ng tahasan ni Donald Trump, may tumulong man o wala, huwag na kaming tatakot-takutin yung China na yan. Dahil, basta matapang na po, yung parihong, yun dyan sila man po ng video yan, kaya mamaya po panoorin nyo yan. Malaman na talaga yung kanilang sagutan. Ayan. So sinasabi ko lang po yan na hindi po tayo nananakot dito na kung kagaya po ng mga ibang comment diyan nananakot lang daw ako. Hindi po 'yun ang hindi po 'yun ang purpose natin yung manakot. At nandiyan naman po yan.
Hindi lang po ako nagbabalita dyan, mismong minister nga ng minister ng China nagsabi niyan. Ganon din ang Amerika. Katunayan, mismong si Donald Trump na ang nagsabi. Ay kung yan ang gusto nilang gira, di gira. Sabi ni Trump na. So, paano talaga ito? Iba na. Ganon pa man, hindi po natin alam kung anong labanan itong mangyayari na ito. Doon po sa mga tinuruan ko ng kalamansi at sa kasili, ay wag lang po kayo magpapawala kasi hindi po natin alam kung virus po ang pakakawalan nila. Dahil mayroon po tayong nakuhang impormasyon, lason po ang kukan nito. Virus ang pakakawalan. Hindi po kasi obra sila sa mga kung ano-ano mga missile diyan dahil hindi po sila oobra sa Amerika. Hindi po sila oobra. Kaya ang alam ko po diyan talaga, matagal ko na pang na-analyze yan na hindi po lalaban ng bala sa bala yung China. Lalaban po yan taraiduran. Kagaya po yung mga isang araw, yung mga nakaraan pong pinalabas na nila ng another virus. Kaya magkakabit lang po yan di ba? Na may kinontinta ko rito na yung virus na yan na panibagong virus na naman. Di ba anong sabi ko doon? Kinokondisyon lang nila yung utak ng tao. Para sa ganon, ay hindi sila kukuyugin ng buong mundo. Dahil dyan sa virus na naman pakawalan. Kaya nga, kinokondisyon na nila ng tao. Ngayon, nakondisyon na nila, pwede na sila magpakawala ng virus na yan. So ngayon, kaya malakas ng loob nila. Nagira. Yan ang panlaban talaga nila. Yun po itinuro ko, kalamansi sa kasili. Huwag na huwag po ninyong baliwalain yung tinuro ko dahil yan po ang magsasalba sa inyo. Maniwala kayo. Anyway, doon lamang po sa may gusto. Doon lamang po sa may gustong gawin yan. Hindi po tayo namimilit dito. Wala pong problema. Kaya ko lang po dinidiscuss yan sa inyo dahil nga po, lahat kayong mga subscriber ko ay mahal na mahal ko. Ako lang po ang hindi ninyo mahal Yan po ang totoo kasi kung mahal ninyo ako, dapat sana yung mga kaibigan at mga alaga ninyong mga manok, mga baboy, mga kabayo, kalabaw, pinasubscribe nyo na rito sa Birana Live Studio TV. Yan. So, hayaan nyo. Okay lang naman yun. Basta ang mahalaga doon, kayo ay mahal na mahal ko. Yun lamang po. Maraming salamat po muli at sana ay pagpalain na kayo ng ating poong may kapal. Sana ay ibaba na sa inyo yung parati ko na nga lang sinasabi rito na blessings na mula sa Kanya. Sabi ko nga po, pangsamantala habang wala pa yung blessings ng ating Panginoon, ako muna magbibigay ng blessings sa pamamagitan po ng ating raffle doon sa June Birana Vlogs. Ayan po, mamaya po yung alas 12 yan i-upload ko. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.